So yo, what's up mga ka-idol, Mamay Jasper Works nga pala, muli nagbabalik kami. Panibago na naman tayong gagawin dito. Meron tayo ditong Mio Sporty. So tiga no bali pa po ito mga ka-idol, hindi na po ito naandar. Kaya ginawa po dito mga ka-idol ay sinakay po sa sasakyan para po madala sa atin. At ipapagawa po sa atin ito mga ka-idol. Ang gagawin po natin dito, itatap overhaul na po natin kasi lost compression na po ito mga ka-idol. Tapos papapinturahan na rin po sa atin yung chassis. Kaya kung makikita nyo naman po mga ka-idol, tinatadyakan ko, lost compression na po. Kaya po hindi na po siya naandar. Ayan po mga gagawin natin dito, at saka wiring. Papawiringan na po sa atin, repaint ang chassis kasi makalawang na po mga ka-idol. Yan, bago natin tumpisan nga pala mga ka-idol, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang mga ka-idol, tara umpisa na natin to. Let's go! So tara mga ka-idol, umpisa na po natin to. Tanggalin lang natin tong U-box at saka yung engine cover at saka footboard, bangka at saka tambutso mga ka-idol. Yan, tanggalin lang po natin mga ka-idol. Nga po mga ka-idol, natanggalan natin yung engine cover. Sunod naman natin mga ka-idol, luwagan natin tong cam sprocket. Yan, 12mm lang po yan mga ka-idol. Yan, sikwatin natin ng screw. Yan, natanggalan po natin yung cam sprocket. Tapos sunod naman natin mga ka-idol, tanggalin natin yung 8mm dito, dalawa sa gilid. Yan, natanggalan po natin dalawang 8mm. Tapos ito naman po 24mm tappet cap. Kailangan tanggalin din po natin yan mga ka-idol, kasi lilinisin din po natin yan mamaya mga idol. Tapos ito naman sa stud, 4 na bolt. Yan, 12mm lang din mga ka-idol. Yan, natanggal na po natin. Tapos sikwatin na po natin itong cylinder head. Ito na nga po mga ka-idol, natanggal na natin yung cylinder head. Check na po natin yung valve. Yan, kung makikita nyo naman po mga ka-idol, yan po yung naging dahilan kung bakit po nag-loss compression yung ating motor, no. Yan, kung makikita nyo naman po, sumingaw na po yung mga valve. Yan, may leak na po. At saka dito naman po sa exhaust, check din po natin mga ka-idol. Tingnan natin kung ito'y singaw din ba mga ka-idol. Ayan, kung makikita nyo naman po, yan, singaw po yung valve sa exhaust at saka intake. Hasahin po natin mamaya yan. Yan mga ka-idol. Tanggalin lang po natin itong cylinder block. Yan, tanggalin natin itong tensioner at saka yung chain guide. Yan, gamit lang tayo ng rubber mallet po mga ka-idol. Bunutin natin itong cylinder block. So okay pa naman po yung block na ito mga ka-idol, hindi tayo magpapalit ng block. Tapos sikwatin na natin itong piston. Yan, natanggalan natin pin lock. Yan, piston natanggal na natin. Tapos dito naman po mga ka-idol, yan, babalikan ko po kayo, lilinisin lang po natin to, itong carburetor tsaka itong engine. Yan, yung makina na yan mga ka-idol, papalinisan ko lang po sa utol ko yung mga ka-idol. Balikan ko po kayo mga ka-idol pag malinis na. So ito na nga po mga ka-idol, nalinis na po ng utol ko. Yan, napalinis na po natin. So okay na po doon, nalinis na po itong cylinder head at saka yung black at saka yung carburetor mga ka-idol. Yan, malinis na po yung cylinder head. Ang gagawin na lang po natin dito mga ka-idol ay hahasain natin yung barbula. Ito na nga pala yung langis na gagamitin natin at saka yung valve seal. Ayan po yung binili ng may-ari mga ka-idol. Ayan po yung isasalin natin langis dito at saka yung ikakabit na valve seal. Ayan, malinis na po yung black, carb, tsaka yung mga tornilyo, malinis na rin po yan mga ka-idol. Ito naman po yung isusunod natin mga ka-idol. Yan, tanggalin lang natin tong Allen 5. Yan, sa camshaft. Tanggalin lang din natin yung camshaft na yan mga ka-idol. Ito nga pala mga ka-idol, itong pangkalas ko dito mga ka-idol, ginawa ko lang to. Yan, nag-DIY lang po ako ng pangkalas nito, mga pin ng rocker arm po mga ka-idol. Tapos yung cams po mga ka-idol, tatanggalin na rin po natin yan. Yan, tanggalin natin. 12mm lang po yan mga ka-idol. Kung gusto nyo pong gumawa yan, madali lang naman po itong gumawa mga ka-idol. Gawa rin po kayo para
hindi kayo mahirapan magtanggal ng rocker arm pin. Yan, tanggalin na rin natin tong valve spring mga ka-idol. Ingatan nyo lang po yung mga valve block. Yan, maliliit po yan. So baka po mawala, ingatan nyo na lang po mga ka-idol. Then dito naman tayo mga ka-idol sa kabila, tanggalin din natin tong valve spring. So yan, natanggal na po natin mga ka-idol. Isang tabi lang po natin tong mga valve spring at saka yung valve block. Hugutin natin tong barbula mga ka-idol. Yan, lilinisin po natin mga ka-idol yung barbula. Yan, tinanggal na po natin yung valve seal. Yan o, sobrang itim na po mga ka-idol yung valve seal. At saka maluwag na rin po sa valve mga ka-idol. Kaya kumakain din to ng langis mga ka-idol. Yan, papalitan na rin po natin ng bago yan. So una natin gagawin dito mga ka-idol ay lilinisin lang natin tong valve at saka papalapatin po natin mga ka-idol. Yan, palapatin lang po natin mga ka-idol. Gamit lang tayo ng grinding compound. So ito na nga po mga ka-idol, tapos na po tayo maghasa ng mga valve. Yan, nalinis na rin po ng utol ko tong mga barbula. Natanggal na rin dito yung mga tira-tirang grinding compound. Kailangan po malinis mga ka-idol bago natin ibalik. Yan, ito na nga pala yung pangkabit natin mga ka-idol ng valve seal. Ito na yung pamalit natin. Yan, ikakabit na po natin ito mga ka-idol. Dalawa po yan mga ka-idol. Isalpak na po natin itong valve seal mga ka-idol. Yan, isalpak na po natin sa intake. Dito naman po sa exhaust, salpak lang din po natin mga ka-idol. Tapos ang susunod naman po natin mga ka-idol ay kakabit na po natin yung valve spring. Kailangan po may tuon sa ilalim para hindi po bumaba. Yan, ikabit na po natin itong valve spring mga ka-idol. So gagamitin lang natin dito mga ka-idol para may kabit natin yung valve block. Ayan, gamit lang kayo ng T-rings na 14. Lagyan nyo lang ng basahan yung ganun lang, napakadali mga ka-idol magkabit ng valve block. Kailangan may tuon din mga ka-idol sa ilalim. And then dito naman sa kabila mga ka-idol, ganun lang din gagawin natin. Tutuunan lang din natin ng T-rings sa may basahan para may kabit natin yung valve block. So ikabit natin, tuunan natin. Yan na mga ka-idol, naikabit na natin. Tapos gamit tayo ng precision, i-double check natin yung valve block kung nakalak talaga. Yan, pukpukin lang natin ng konti lang naman mga ka-idol, hindi naman sobrang lakas. Itutulak lang natin yung valve block para sure na nakalak talaga mga ka-idol. Para hindi po siya tumalon. Para hindi po tayo masabugan mga ka-idol. Yan, naikabit na po natin mga ka-idol. Isusunod naman natin mga ka-idol itong camshaft. Ikakabit na po natin yan. Unahin lang natin itong rocker arm. Yan. Ganun lang din po mga ka-idol. Kung paano nyo po kinalas, ganun nyo lang din po ikakabit mga ka-idol. Ibabalik. Yan. Kahit sa pagbalik mga ka-idol, gamit ko itong ginawa kong diniiwag ko na pangkalas dito mga ka-idol. Yan. Itong camshaft, lagyan lang po natin ng konting langis. Yung bearing niya at saka yung may o-ring niya mga ka-idol diyan. Basahin lang natin para maluwan ipasok. Ayan na nga po mga ka-idol, na ipasok na natin. And then next natin, ilock na po natin, ikabit natin yung lock na ito mga ka-idol. May lock po to. Tapos ang tornilyo ay alin 5 mga ka-idol. Yan, naikabit na po natin. Next naman natin mga ka-idol, ito naman block. Yan mga ka-idol, unahin lang po natin itong piston ring. Ito po yung mga ka-idol, yung dati pong piston ring ay hindi na po aari. Malaki na po yung gap kaya pinalitan na po natin. Buti meron po ako dito mga ka-idol, second hand. Yan, pinalit natin. Goods pa naman po siya, galing po siya. Bago pa naman po yung block na, yung stock block mga ka-idol. Piston ring lang po yung kinuha natin. Nagpalit kasi ng 59 yung dating may-ari. Kaya dito na natin kinawit yung ring mga ka-idol. Para hindi na bumili si idol ng bago. Yan, lagyan lang natin to ng langis mga ka-idol. Tapos itong piston ring, lagyan lang din natin to ng langis. Basahin lang din natin to mga ka-idol bago natin ikabit. Yan. Kailangan mga ka-idol hindi nagpapanapat yung mga gap nito. Ay salpak na natin mga ka-idol dito sa block. Yan, isalpak na natin mga ka-idol. Yan, ikabit na natin mga ka-idol yung block. Yan, nilagyan natin ng beta gray yan mga ka-idol. Okay pa naman yung dati niyang gasket, kaya nilagyan na lang natin ng beta gray. So original pa naman po yung gasket na to mga ka-idol, yung nasa base gasket na to.
Yan, isalpak natin. Siguraduhin nyo mga ka-idol na nakalagay talaga yung pin lock nya mga ka-idol bago nyo ikabit tong block mga ka-idol. Yan, isalpak na natin. Punasan lang po natin mga ka-idol tong piston. Yan, may mga kahit-kahit na langis. Tapos sunod natin mga ka-idol ay ikabit natin yung chain guide. Ito po mga ka-idol, ito yung chain guide. Yan, isalpak na natin. Tapos next natin mga ka-idol, ito yung top gasket. Lagyan lang din natin ng beta gray. Yan, nalagyan na natin ng beta gray. Yan, ikabit na po natin yan mga ka-idol. Tapos next natin mga ka-idol, itong cylinder head. Napalapat na natin yung valve nito. So nakita natin yung problema sa barbula po mga ka-idol. Yan, singaw, yung intake exhaust. Yan. Tapos ikakabit na natin itong mga ka-idol, tong stud bolt na to mga ka-idol. Yan, yung mga tornilyo. Yan, 12mm lang po yan. Tapos dalawang 8mm dito sa side. Tapos sikpitan na natin yan mga ka-idol. Yan, higpitan lang natin ng mabuti mga ka-idol. Tapos naigpitan na nga natin mga ka-idol, ikakabit lang natin tong cam sprocket mga ka-idol. Kailangan pag nagkakabit tayo nito mga ka-idol, kailangan naka-timing doon sa magneto, sa letter I po natin itatapat. May arrow po doon mga ka-idol. Hindi naman po kayo malilito. Tapos dito naman sa cam sprocket, may arrow din po dito mga ka-idol, hindi rin kayo malilito. So bago natin ikpitan tong tornilyo ng cam sprocket, ikakabit muna natin tong tensioner mga ka-idol, para hindi po tumalon yung timing chain. Ay, kabit lang po natin mga ka-idol. Nilagyan ko lang ng liquid gasket yung gasket nito mga ka-idol. Yan, tornilyo na natin. Dalawang allen 5 lang po yan. Yan, higpitan natin. Tapos next natin mga ka-idol, higpitan na natin tong cam sprocket na to, yung bolt nito mga ka-idol, yung tornilyo. Yan, nahigpitan na po natin mga ka-idol. Ikabit natin tong goma dito taklob sa tensioner mga ka-idol. Tapos sunod natin mga ka-idol, i-tune up lang natin to. Tapos yan na nga mga ka-idol, natapos na tayo mag-tune up. Ikabit na natin yung mga tappet cap. Siyempre ito pang drain plug para masalinan po natin ng langis. Tapos kabit na rin natin itong mga ka-idol, itong breather. Ay, kabit natin, dalawang allen 5 lang po ng tornilyo niya mga ka-idol. Yan, tapos next natin mga ka-idol, salinan na po natin ng langis. Yan, Petron po yung sinalin natin. Ito po yung binili ng may-ari. 1 liter po itong nabili na langis, kaya 800 ml lang po ilalagay natin dito mga ka-idol. Yan, 800 ml lang po yung nilagay natin. Punasan natin. Tapos ikabit natin tong tappet cap. Yan, siguraduhin natin mahigpit para walang tagas mga ka-idol. Tapos kakabit na natin yung engine cover mga ka-idol. Tapos kakabit na rin natin itong mga ka-idol, itong manifold. Dilagyan ko lang din ng liquid gasket para walang singaw mga ka-idol. Tapos yan na nga mga ka-idol, naikabit na nga po natin. Ang gagawin naman po natin dito ay babaklasin natin yung chassis para papinturahan na po natin mga ka-idol. Yan, binaklas na po natin yung chassis, pati yung panggilid, dilinisin na rin po natin. Tapos dito nga pala mga ka-idol ay papalitan na rin po natin ito ng bearing kasi kumakalog na po yung engine support nito mga ka-idol. Yan o, kung makikita nyo naman po. Ayan, kumakalog na po. Kaya ang gagawin natin dyan ay papalitan na po natin ang bearing yan. So kalasin lang po natin yung chassis mga ka-idol. Yan, pati mga wiring, mga busina, yan, kalasin natin lahat yan para malinis natin yung chassis. So ito na nga po mga ka-idol, nakalas na nga natin lahat. Yan, nakalas na natin yung engine. Tapos ito na po yung chassis, pinapalinis ko po dito sa aking utol. Yan, nililinis po niya. Yan, tapos para maliha po natin yan mamaya mga ka-idol. Tapos andito na nga pala mga ka-idol yung mga gagamitin nating pintura. Yan, may liha tayo dito. Tapos yan, mga samurai paint po yan. Dalawang clear. Tapos tatlong itim po mga ka-idol. Yan, tatlong itim. Uubusin po natin yan sa chassis para makapal po yung pagkapintura natin dito mga ka-idol. Tapos yung dalawang clear na gagamitin din natin mga ka-idol. Yan, bumili na rin tayo ng electrical tape para doon sa wiring. Ayusin din po natin lahat ng wiring nito mga ka-idol. Hindi rin po kasi nagana mga ilaw nito, kaya papaganahin po natin. Ayan po yung mga gagamitan natin pintura dito sa chassis na to mga ka-idol. So yan. So dito mga ka-idol, ito hinugasan namin chassis tapos binilad namin. Ayan, binilad na natin para patuyuin muna bago natin lihahin. Ayan mga ka-idol, lilihahin na po natin tong chassis. So lihahin lang po natin mga ka-idol tong may kalawang dito. Ayan, kailangan po tanggalin natin yan. So balikan ko po kayo mga ka-idol. Diretso pintura na po ito mga ka-idol. Pag natapos po namin lihain to, hindi ko na po maipapakita kung paano ko po ito pininturahan mga ka-idol. So yan, nililiha-liha lang po namin.
So balikan ko kayo mga ka-idol pagka pinturado na. So ito na nga po mga ka-idol, pinturado na nga po. Hindi ko na nga po pinakita sa inyo kung paano ko ito pininturahan. Yan, nilahat ko po yung pintura dyan. Kung makikita nyo naman po mga ka-idol, pati itong tangke, pininturahan ko na rin po. Yan. So pinahabol po ito sa atin ni boss. Yan. Chinat po sa atin na pinturahan na din daw, pati tangke. Yan, ang kapal po ng pagkapintura natin dyan, pati top coat po. Tapos dito naman po mga ka-idol, itong engine, pinalinis ko pa po sa aking utol. Yan, kailangan po malinis. So ayaw po namin nung gumawa ng madumi mga ka-idol. Tapos dito naman po mga ka-idol, ito na nga po, napalitan na namin ng bearing. Yung dito, yung kumakalog po. Ito mga ka-idol, kung makikita nyo naman po to. Yan o, ang lakas na po ng kalog niya. Kaya sumasayaw siya pag naka-center stand. Kahit po nanakbo na, gewang po siya mga ka-idol. Ayan po, Koyo po yung pinalit namin, original po mga ka-idol. Tapos dito na nga po mga ka-idol, ayan, ito na lahat, ikakabit na natin yan, nalinis na natin yung engine, buong engine nalinis na natin. Tapos dito mga ka-idol yung mga cover, ayan, nalinis na rin natin to, yung footboard, mga dibdib, nalinis na rin natin yan, bangka, tapos yung tangke, pinapatuyo pa natin ng konti. Tapos ito na nga mga ka-idol, kakabit na natin to. Tapos ito naman yung panggilid, nalinis na rin po natin, malinis na malinis po yan mga ka-idol. So, ang gagawin naman po natin dito mga ka-idol, yan, salpak na nga natin yung chassis. So, hindi ko na rin sa inyo napakita kasi hahaba po yung video mga ka-idol. Dito po sa parts na to mga ka-idol, nagwa-wiring na po ako dito. Yan, wina-wiringan ko na po yan lahat. Tapos yan na nga po ng mga ka-idol, oh, na-wiringan ko na nga po. Yan, napagana ko na lahat, na-set up ko na yan. Tapos next natin mga ka-idol ay papaandarin na po natin. Testingin po natin siya paandarin kung aandar na po mga ka-idol. So yan na nga po mga ka-idol, umaandar na nga po itong Mio Sporty na to. Yan, natapos na natin i-refresh yung makina, napinturahan natin yung chassis. Yan, kung makikinig nyo naman po, napakatahimik po niya umandar. So ikakabit natin yung kaha nito. Ito na nga po mga ka-idol, naikabit na po natin yung kaha niya, yung mga footboard, panggilid, naikabit na po natin. Na-wiringan ko na rin po ito mga ka-idol, okay na rin po yung mga ilaw nito. Yan, tetestingin po natin yung part light nito. Kanina po wala po itong mga ilaw. Nung pagkadala dito wala pong kailaw-ilaw itong mga ka-idol. So testingin po natin yung ilaw niya mga ka-idol. Yan, kung makikita nyo naman po mga ka-idol, nagana na po yung headlight. Yan, high and low po. Meron na po yan mga ka-idol, high and low. Yan, kung makikita nyo naman. Tapos ito naman po mga ka-idol, pinagana na rin po natin yung ilaw na yan. Yan, dito po yung switch nyan. Tapos testingin po natin, buksan mga ka-idol. Bubuksan po natin yung ilaw na yan. Yan, kung makikita nyo naman, kulay puti rin po siya, LED. Yan, napakalakas po niya. Tapos yung flasher po, testing natin, part light. Napagana na po natin part light. Yung flasher naman po mga ka-idol, check natin. Yan, gumagana na po. Tapos dito naman po sa kabila, check natin kung gumagana ba. So yun mga ka-idol, gumagana rin po yung flasher dito sa kabila. Yan na nga mga ka-idol, okay na po itong Mio Sporty. So ito nga pala mga ka-idol, yung kahap pala na ito mga ka-idol ay papapinturahan pa daw po ito ng may-ari. Yan, papapinturahan pa daw, may kilala siyang papinturahan, papatingkaran niya yung mga ka-idol yung kulay pink na yan. Yan, gumagana na lahat ng ilaw. So goods na po, malinis na po yung makina, malinis na rin yung chassis at saka wiring mga ka-idol. Okay na po lahat, so subukan po natin dito mga ka-idol. Yan, okay na po ito mga ka-idol. Yung Mio Sporty na to, nagawa na po natin lahat. Na-repress na po natin. Pinalapat po natin yung valve. Ayun po yung naging dahilan kung bakit po hindi naandar. Sigaw po yung barbula mga ka-idol. So goods na po yung mga wiring nito. Headlight, busina, lahat po nagana na po mga ka-idol. Starter,
pati flasher po mga kaidol, nagana na rin po. All goods na po mga kaidol yung wiring nito, pati yung makina nito mga kaidol, malinis na malinis po yan. Napalapat na po natin yung bulb niyan, okay na, walang kasingaw-singaw. Tapos yung kahan nito mga kaidol, papapinturahan pa daw po ito ni Idol, sa papinturahan daw po mga kaidol. Yan, kung makikita nyo naman po yung chassis, napakakintab po niya, pati engine. Yan, so bago po ang lahat mga kaidol, hanggang dito na lang po, bago po ang lahat. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe, at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang po mga idol, hanggang dito na lang, bye bye po ulit.